Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kami po ay inyong sinamahan simula sa pinakaunang episode ng programang ito hanggang sa ito na nga po ang final episode ng programang ito. Sir Jessalo, ano bang meron sa episode na ito? Sa programang ito po ay ating sasagutin ang inyong katanungan kung gaano nga ba kaganda ang langit at kung ano ang ating makikita sa langit. Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman po si Jessalo Pingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Mag-review muna tayo sa ating tinalakay sa ating nakalipas na pag-aaral. Ating tinalakay, God's Washing Machine. Sasagutin na po natin direkta ang mga katanungan. Number 1, ilista. Ano ang 4 na rason kung bakit dapat tayong pumasok sa simbahan? Ano kaya? Ito po ang mga sagot. Number 1, sa pakikisama, sa pagtuturo, sa espiritual na paglago, at sa katiwasayan. Yan ang ating mga rason kung bakit tayo dapat papasok sa loob ng simbahan kada araw ng Sabat. Question number 2, Sir Jessalo? Question number 2, tama o mali? Nagagampanan pa rin ng isang Kristiyano ang buong kalooban ng Panginoon kahit hindi siya pumapasok sa simbahan at pinapangilin lamang niya ang Sabat sa loob ng bahay. Ang sagot po dyan ay mali. Kung gusto natin gampanan ang kalooban ng Panginoon, dapat tayo pumasok sa loob ng simbahan dahil ang Sabat ay araw ng pakikisama. Magsama-sama tayo sa ating mga kabatiran. Question number 3, tanong. Ano ang washing machine ng Diyos? Ang sagot ay ang iglesia. Question number 4. Number 4, tama o mali? Nananatili tayong konektado kay Jesus kapag nananatili tayo sa loob ng iglesia. Ang sagot ay tama. Very good. Question number 5. Tanong, anong iglesia ang nag-iisang kawan ng Panginoon? Ano po ba ang kawan ng Panginoon? Walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Yan po ang ating mga katanungan, mga kaibigan. Hopefully na perfect ninyo ang quiz na ito. Kung hindi nyo po nakita ang ating nakalipas na episode, bisitahin nyo lang po ang website www.amazingfactsphilippines.org. At kung meron kayong katanungan, meron po kami doong form kung saan ninyo ilalagay yung inyong katanungan at yan po ay aming sasagutin sa pamamagitan ng aming blog. Kaibigan, ayon nga sa aking binanggit, ito na po ang kahuli-hulihang episode ng Mysteries of Prophecy. Kami po ay nagagalak. Kami ni Sir Jessalo at buong grupo ng Hope Channel na kami ay naging bahagi ng inyong paglalakbay sa espiritual. Kami po ay nagpapasalamat at sinamahan niyo po kami kahit sa kahuli-hulihang episode na ito. Nais po namin ihabilin sa inyo ang aming pong mga contact number. Gusto niyo pong subaybayan kung kumusta na ang Mysteries of Prophecy at kung gusto niyo pong sundan ang ministeryo ng Amazing Facts Philippines, itong programang ito, hatid po sa inyo ng Hope Channel Philippines, pati na rin ng Amazing Facts Philippines. At ito po ang aming mga contact number sa Amazing Facts Philippines. Yan po ang aming Globe number at saka yung aming Sun number. Nandyan din po ang aming website. Ang website ay amazingfactsphilippines.org at meron din po kaming Facebook page at pwede nyo kaming sundan doon. Ang i-type nyo lang po ay @AmazingFactsPHOfficial. At ang aming namang YouTube channel ay Amazing Facts Philippines. Mga kaibigan, sundan nyo lang po kami at malalaman nyo kung ano pang ating darating na programa sa nalalapit na mga panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Umpisan po natin ang ating tatalakayin sa kahuli-hulihang episode na ito, What Will Heaven Be Like? Magiging ano kaya ang itsura ng langit? Si Marco Polo po ay isang kilala na manlalakbay at nilibot niya ang mundo. At halos napakaraming bansa na ang kanyang napuntahan. Si Marco Polo po ay naglakbay sa Asia. At ito po ang tinahak ni Marco Polo. Galing po siya sa Italy at siya po ay linibot niya, dumaan siya ng China at iba pang bahagi ng Southeast Asia. At alam niyo po, nung bumalik na siya doon sa kanilang lugar, ay nagkwento siya, of course. Kayo ba naman? Kayo ay nakakita ng kakaibang mga bagay, pagbalik niyo sa inyong lugar, ay talagang magkikwento kayo. At isa sa binalita ni Marco Polo sa kanyang mamamayan, ay doon sa kanyang paglalakbay sa Asia, ay may nakita siyang bato na kulay itim na nagliliyab kapag ito ay inyong sindihan.
At talagang nagulat yung mga tao doon sa kanyang lugar. At sabi niya, nako, may problema na ata ito si Marco Polo. Hindi sila niniwala. Kasi kailanman ay hindi pa sila nakasumpong ng tinatawag natin ngayon na coal, na kilala sa buong mundo na ginagamit bilang gatong sa mga industrial na mga makinarya at nag-degenerate pa po ito ng kuryente. Isa pa sa kinento ni Marco Polo ay patungkol sa isang tela na kahit ihagi sa apoy ay hindi ito nagliliyab. At talaga nagulat yung mga tao sa kanyang lugar. Kasi nga, doon, sa pinanggalingan ni Marco Polo ay hindi pa sila kailanman nakasumpong ng asbestos. At isa po yan sa natuklasan ni Marco Polo sa kanyang paglalakbay sa Asya. At ito pang isa sa kwento ni Marco Polo. Sabi niya, habang ako ay naglalakbay, ako ay nakakita ng isang napakalaking ahas. At sa sobrang laki ng ahas na ito, kaya niyang lamunin ang isang taong buo. At talagang nagulat sila. Sabi nila, ha? Pwede bang ganon? Kasi nga, doon sa lugar ni Marco Polo, ang mga tao kailanman ay hindi pa nakakita ng buhaya. At ito pang isa, kwento ni Marco Polo sa mga tao na sa kanyang paglalakbay sa Asya ay nakakita siya ng isang napakalaking nut. At ang loob nito, pwede mong inumin yung kanyang juice at meron itong laman na napakaputi. At hindi sila makapaniwala. Kasi nga, kailanman ay hindi pa sila nakakita ng niyog at hindi pa sila nakakita ng buko. Kaya nga, nung si Marco Polo ay malapit na siyang mamatay, may lumapit sa kanya at sabi sa kanya, Marco Polo, humingi ka ng tawad sa Panginoon at bawiin mo lahat ng kasinungalingan na yung sinabi. Kawawa naman si Marco Polo. At ang sabi niya, paano ko babawiin yan? Totoo lahat. Totoo lahat ng sinabi ko sa inyo. Kulang pa nga ang mga detalye. Pero totoo. Kaibigan, totoo ang nakita ni Marco Polo. Hindi po ba? Yes. Nga lang, hindi makapaniwala ang tao doon sa kanilang lugar kasi hindi pa nila mismo nakita. Alam niyo po, ganyan din ang nangyayari patungkol sa langit. Maraming mga tao, or should I say, may iilang mga tao na hindi makapaniwala patungkol sa langit dahil sinasabi nilang, hindi ko pa ito nakita. Pero alam niyo po, sa pamamagitan ng pagbabasa sa Biblia, ay makikita natin at maintindihan natin, at least through word pictures, kung ano ba ang itsura ng langit. Sabi nga sa Time Magazine, Does Heaven Exist? Ito po ay isang tanong na kailangan nating masagot. Meron ba talagang langit? Mayroon po bang isang lugar na perpekto? Walang problema, walang sakit, walang nagkalat na mga basura? Isang lugar na punong-puno ng kasiyahan? May lugar man na ganyan, Sister Jasalo? Yes. Babasahin natin yan. Yan po ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Sabi dyan, datapwat gaya ng nasulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Alam niyo po ba mga kaibigan, na napakaganda po ng langit. At ang langit po ay totoong lugar. Hindi po kung isang imahinasyon lang ng mga nagsulat nito. Napakaganda po ng langit. Alam niyo po ba na maraming ang tao sa ating mundo ngayon ang kinukonsider ang kanilang sarili na manlalakbay lamang sapagkat ang mga Kristiyano naniniwala sa pangako ni Jesus ay kanila pong hinihintay ang pagkakataon na makasama si Jesus sa langit ng walang hanggan. Kaibigan, itong mundong ito ay temporaryo lamang. Hindi po ito ang ating tahanan. Ang tahanan na ihanda ng Panginoon sa atin ay ang langit. Sabi sa Hebrew chapter 11 verse 10, sapagkat inaasahan niya si Abraham po ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Meron nga po ba talagang ganyan na syudad? Isang syudad na tinatag mismo ng Diyos? Yan ang ating tatalakayin pag-aaralan ngayon. Ngayon, sabi po sa John chapter 14 verse 1 to 3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Saan po ba ang tahanan ng ama?
Nasa langit. Nasa langit po, mga kaibigan. Kaya sabi nga ni Jesus, John chapter 14 verse 2, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Yes, mga kaibigan, totoo po ang langit at ito po ang pangako ni Jesus para sa atin. Napapako bang pangako ng Panginoon? Hindi. Nagsisinungaling ba si Jesus? Hindi. Kaya alam natin na totoo ang langit. Totoo ba ang Metro Manila, Sister Jessalo? Yes, totoo. Paano natin nalaman? Kasi nga, nandito tayo, kaya sinasabi natin totoo. Yes. For example, ang Moscow. Yan, ang Totoo ba Moscow, ang lugar Russia. na yan? Totoo ba yan? Nakapunta ka na ba dyan? Paano mo nalaman na meron ng ganyang lugar? Well, sabihin mo dahil nakita mo na ang ibang mga tao ay nakapunta na riyan at nakikita mo yan sa mga photographs. Merong picture, kaya sinasabi mong totoo. Pero alam niyo po ba, sa Biblia ay meron din tayong word picture patungkol sa Langit. Kasi may mga tao na binigyan ng Diyos ng pangitain patungkol sa langit at kanilang isinulat kung ano ang kanilang nakita. Kaya nga, ang langit ay isang tunay na dako. Ito ay isang totoong lugar. Pag-usapan po natin si John the Revelator. Yes. Binigyan siya ng Panginoon ng pangitain patungkol sa langit. Revelation 21 verse 2, sabi diyan, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya na isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Napakaganda, Brother Kevin, ang picture na binigay ni John sa kanyang nakita ayon sa pangitaing pinakita ng Panginoon sa kanya. Wala nang iba pang salita na magamit si Juan, kaya tulad niya na lang ang langit sa isang babae na kinakasal. Kasi nga, hindi ba't nagiging napakaganda ng babae kapag siya ay kinakasal? Kaya nga, ito yung imahe na ginamit ni Juan para ikumpara ang kagandahan ng langit. Sabi ng Revelation 21 verse 14, itong sabi ng salita ng Diyos, at ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Yan po mga kaibigan, may 12 pinagsasaligan ang langit. Revelation 21 verse 19, ito po ngayon ay yung mga word pictures patungkol sa langit. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Wow! Ang unang nagsasaligan ay jaspe, ang ikalawa ay zapiro, ang ikatlo ay salsidonia, ang ikaapat ay esmeralda. Can you just imagine mga kaibigan, ang langit ay pinapalibutan at binubuo ng mahahalagang mga bato. Iba't iba ang kulay mga kaibigan, kaya isipin nyo na lang, alam po natin na ang Diyos ay liwanag, tama po ba? Yes. At isipin nyo na lang kung ano ang mangyayari sa mga batong yan kapag sila ay tinamaan ng liwanag ng Diyos. Kaya nga, punong-puno ng liwanag at ibang-ibang kulay ang langit. Isang napakagandang lugar. Pero ang tanong ngayon, gaano kaya kalaki ang bagong Jerusalem? Ayon po sa Revelation 21 verse 16, at ang pagkatayo ng bayan ay parisukat. Ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito'y magkakasukat. Magkakasukat po. Kung atin po yung ihahambing, yung mga panukat na yan, kung ating ihahambing dito sa ating mundo, yan po ay kasing laki ng State of Colorado sa United States of America. Siguro hindi tayo familiar sa Amerika. Bakit hindi tayo pumunta sa Southeast Asia at ihalintulad natin dito kung anong malapit sa atin? Kung ating ihalintulad dito sa Southeast Asia, kung makikita nyo po yung Borneo, halos kasing laki ng buong isla o buong lupa na yan ng Borneo ang bagong Jerusalem. Or in other words, halos kasing laki ng lahat ng lupain ng Pilipinas na pinagsama-sama, pinagdikit-dikit. At isipin niyo po, yan ay isang buong syudad. Yan ang bagong Jerusalem. Kaya tanong, malaki ba ang bagong Jerusalem? Yes! Napakalaki. At kakasya po lahat ng mga banal doon sa langit na tahanan. Yan po ang hinihanda ng Panginoon para sa mga nananampalataya sa Kanya.
Sabi pa sa Revelations 21 verse 21 kung ating babasahin na ang lansangan ng langit ay ginto at ang pintuan ng langit ay mga perlas. Napakagandang tanawin mga kaibigan. At yan po, pinapapasok ng Panginoon ang mga nananampalataya sa Kanya sa isang napakagandang lugar. Alam niyo po mga kaibigan, kung makakapasok lang tayo sa langit, pagbukas ng perlas na pintuan ng langit, at makikita na natin yung mga ginintuang lansangan at makikita na natin lahat ng mga magagandang bato sa langit, mas maiintindihan natin kung gaano ba kalaki ang sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Kaibigan, yang napakagandang lugar na yan, yang langit na yan, isang perpektong lugar, iniwan ni Jesucristo, pumunta siya dito sa napakadilim na mundo dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Revelations 21 verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Ay sa talatang ito, ano nangyayari sa langit? Ang langit ay nananaog mula sa Diyos. Ngayon naman, basahin natin yung versikulo 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. Ayon po sa Revelations 21, verse 2 and verse 3, ang bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit at ilalagay niya ito sa ibabaw ng mundong ito. Itong mundo na tumalikod sa Panginoon, itong mundo na sinaktan ng lubos ang Panginoon, itong mundo na nagtaksil sa Panginoon, itong mundo na nahulog sa pinakamababa, mga kaibigan, dito ilalagay ng Panginoon ang bagong Jerusalem. Anisipin nyo lang po kung anong ginagawa ng Panginoon. Galing sa pagkalugmok, galing sa pagkabagsak, ay iaangat niya ang mundong ito. At ito na ang magiging sentro ng kalawakan. Sabi sa Matthew 5 verse 5, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mamanahin nila ang lupa? Sir Jasalo, paano mangyayari yun? Yes. 2 Peter chapter 3 verse 10 po, babasahin natin. Ito po ang mangyayari muna bago baguhin ng Panginoon ang langit at ang bagong langit at ang langit at ang lupa. Sabi po dyan, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngayon, eto, Brother Kevin, nakikita natin na lilinisin ng ating Panginoon ang ating mundo. Sabi sa verse 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. That's 2 Peter chapter 3 verse 13. Gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Sabi dyan, Sir Jasalo? Yes. Gagawa po ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Ano bang nangyari sa sinauna or dati or old na langit at lupa, Brother Kevin? Well, ito'y nadumihan ng kasalanan. Pero anong binanggit dyan? Gagawa ang Diyos ng bagong langit? Ano po bang ibig sabihin niyan? Actually po sa Bible, meron pong tatlong langit. Meron pong atmospheric heaven. Yan, yung mga hangin, kung nasaan po yung mga clouds. And then kasunod po yung starry heaven or ang cosmos, kung nasaan ang mga planeta, ang mga stars of course. At kasunod po niyan, yung pangatlo ay ang tahanan ng ating Panginoon, ang paraiso, kaibigan. Kaya, saan sa mga langit na yan ang lilinisin? Yun bang tahanan ng Diyos? Well, sabi na sa Biblia, magkakaroon ng bagong langit. At alam po natin na ang langit na tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang ating atmospheric heaven. Alam niyo po ba? Kung titingnan natin yung ating mundo, Yes. Sir Jasalo, anong meron?
Napakarami pong mga satellites, napakarami po, kaya lilinisin ng Panginoon ang atmospheric Tingnan niyo po, heaven. kung gaano karumi ang lumulutang-lutang sa ating mundo. Alam niyo ba, napakaraming mga bakal ang lumulutang-lutang dyan at kailangan niyang linisin ng ating Panginoon. At hindi lang yan, pati na yung robot natin na nasa buwan at saka nasa Mars, tatanggalin din po yun ng Panginoon, lilinisin niya yun. Teka lang, Brother Kevin, nalilito ako. Ano ba talaga ating mamanahin? Ang langit ba talaga o ang lupa? Actually, si Sir Jessalo, pareho. Mamanahin Yes. natin ang langit at mamanahin din natin ang lupa. Pareho po nating mamanahin ang langit at ang lupa. Paano Ngayon ba po, mangyayari yan? Yes. Magkaroon po muna tayo ng review ng ikalawang pagparito ni Jesus. Unang-una, babalik po si Jesus. Pangalawa, yung mga banal na namatay sa kanya ay kanyang bubuhayin. Yung mga banal na buhay ay babaguhin rin. Yung mga banal ay lulutang papuntang langit. At ang makasalanang patay ay mananatiling patay, nasa kanilang libingan. At ang makasalanang buhay ay mamamatay. At sa loob po ng milenyo, ang banal ay nasa langit. At ang lupa ay ilang. Pagkatapos ng millennium, magkakaroon po ng pangalawang pagkabuhay na maguli para sa mga makasalanan. At pagkatapos niyan, mga kaibigan, bababa po ang banal na syudad mula sa Jerusalem? langit. Ang bagong Jerusalem mula sa langit dito po sa ating mundo. So pagkatapos pa ng milenyo, aatake si Satanas sa syudad at ang lupa po ay lilinisin ng apoy na mula sa langit. Yan po mga kaibigan, makikita natin sa screen, nalilinisin po ang ating mundo ng apoy na yan. Yan ang tinatawag na apoy ng impyerno. Yes. Malapit na ba tayo dyan, Sister Jessalo? Yes. Malapit na bang bumalik ang Panginoong Jesus? Yes. Malapit na ba mag-umpisa ang 1,000 taon? Tanong ko, Brother Kevin, nasaan na ba tayo ngayon? Well, ito po yung diagram, pinapakita namin dyan sa screen. Kung mapapansin niyo po dyan mga kaibigan, ayan, yung 1,000 years, ang simula niyaan ay ang pangalawang pagparito ni Jesus. At pagkatapos ng 1,000 taon, yan ay ang pagbaba ng Bagong Jerusalem. At simula dyan magsisimula yung walang hanggan. Nasaan na nga ba tayo? Titingnan niyo pong mabuti mga kaibigan. Actually, ang kulang na lang ay maganap yung 7 huling salot. 7 huling salot? Ano yun? Actually, napakagandang pag-aaral niyan mga kaibigan. Alam niyo po, marami na po tayong pinag-aralan dito sa seminar natin sa Mysteries of History and Prophecy, pero napakarami pa po natin dapat pag-aralan sa Biblia. Hindi pa po natin napag-usapan yung 7 huling salot. Hindi pa natin napag-usapan yung pitong simbahan. Hindi pa natin napag-usapan yung 7 silyo. Hindi pa natin napag-usapan yung 7 trumpeta. Napakarami pa. Kaya patuloy lang po kayong mag-aral. Patuloy lang kayong manood mga kaibigan sa iba't iba pang mga programa patungkol po sa propesya ng Panginoon, lalong-lalo na po dito sa Hope Channel at pati na sa Amazing Facts. At marami pa po tayong pag-aaralan. Ngayon, balikan ko po itong diagram na ito. Mapapansin niyo po mga kaibigan, ang kulang na lang ay magsimula na yung 7 huling salot. Alam niyo ba nasaan tayo? Nandito na tayo ngayon. Iyan, dyan na lang. At Palapit na. napakalapit na talaga mga kaibigan. Babalik na ang Panginoon at magkakasunod ng magaganap ang iba pang hinulaan ng salita ng Diyos. Ayan po mga kaibigan, sa tamang panahon ay makakapasok na rin tayo doon sa langit at tahanan. Sa 1,000 years, ang mga banal ay kasama doon sa langit, doon sa Bagong Jerusalem. Pagkatapos sa 1,000 taon, ang Bagong Jerusalem ay bababa dito sa lupa. Kaya nga ang sagot pareho. Pareho tayong tatahan sa langit at pati na rin dito sa lupa. Ang ating pag-asa ay ang muling pagbabalik ni Jesus. Sa nalalapit na panahon ay babalik na si Jesus at tayo ay kasama niya, mga kaibigan. Ang tanong, sasama ka ba kay Jesus? Marami pa tayong dapat pag-aralan si Sir Jessalo patungkol sa langit. At kakaroon muna tayo ng patalastas. Babalik tayo pagkalipas ng ilang sandali.
Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, What Will Heaven Be Like? Ating natuklasan na ang langit ay isang totoong lugar. At may mga tao na binigyan ng Diyos ng pangitain patungkol sa langit. At kanilang isinulat kung ano ang kanilang nakita. Kanilang naisulat na ang langit ay may ginintoang langsangan, ang mga pintuan ng langit ay perlas, at ang langit ay napupuno ng mga mahahalagang mga bato na iba't iba ang kulay. And can just imagine, Sir Jasolo, kapag ito ay tinitimaan ng liwanag ng Panginoon, ay lalabas ang napakaraming kulay. Isang napakagandang lugar. At hindi natuklasan, ayon sa salita ng Diyos, na ang langit, na tahanan ng Diyos, ay kanyang ibababa dito sa lupa. And of course, bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Ano pa ba ang handang ibigay ng Diyos sa atin? Kung ating babasahin ang Isaiah 33, verse 24, makikita natin na kahit sa langit ay walang sakit. Sabi dyan, at ang mamamayan ay hindi magsasabi, ako'y may sakit, at ang bayan na tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang kasamaan. Kaibigan, sa langit, wala na pong karamdaman. Wala nang kahit isang tao ang magsasabi sa langit na masama ang aking pakiramdam. Wala nang magsasabing nilalagnat ako. Sa langit, wala nang kahit anumang sakit. Kaya kaibigan, kung ngayon ikaw ay may karamdaman, pagsikapan po natin, pagsikapan niyo po na makapasok tayo doon sa langit. Dahil sa langit, wala nang karamdaman doon. Ang langit po ay magiging isang napakasayang lugar. At alam niyo po, hindi lang basta walang sakit. Sabi sa Isaiah 35 verses 5 and 6, sabi dyan, kung magkagayoy madidilat ang mga mata ng bulag, ayan, at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay awit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Tingnan niyo po ito mga kaibigan. Ang bulag, makakakita. Ang bingi, makakarinig. Ang pipi, makakapagsalita. Ang pilay ay lulukso. Kaya nga, kung itong mga karamdaman na ito ang ating problema dito sa mundo, naku kaibigan, ang ating pag-asa sa pagdating ng ating Panginoon, dadalhin niya tayo doon sa langit. At itong mga problema na ito ay mawawala ng lahat. Pag-agalingin tayo ng ating Panginoon. Dahil ang gusto niya lang ay maging masaya tayo. Kaya nga pagsikapan natin makapasok noon sa langit at tahanan sa tulong ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, sabi sa Revelation chapter 2 verse 1, at ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na nagniningning na gaya ng bubong na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero sa gitna ng langsangan niyaon at sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito naroon ang punong kahoy ng buhay na namubunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Ano bang iyong karamdaman, kaibigan? Sa langit, nandoon yung puno ng buhay, at yung kanyang dahon ay kayang ikaw na pagalingin. At sabi din dyan, itong punong kahoy na ito, siya ay namumunga ng 12 iba't ibang bunga. Anong prutas ba ang iyong paborito, kaibigan? Ako, kahit ano mga kaibigan, kung ano man ang nandoon sa langit, yan ang pinakamasarap. Meron ngang nakapagtatanong, Meron bang durian sa langit? meron mang durian sa langit? Kasi may mga tao na ayaw nila yung durian. Meron namang iba na gusto nila yung durian. Well, actually, hindi ko masasagot yan. Pumunta na lang tayo ng langit para malaman natin kung meron nga bang durian doon. Kaibigan, napakaganda ng langit. Lahat ng mga bagay na magaganda ay nandoon. Kaya huwag nating sayangin ang langit para sa buhay dito sa mundong ito. At ang langit din po, mga kaibigan, ay punong-puno ng kapayapaan at katahimikan. Yes. Mababasa po natin yan sa Biblia. Sabi po sa Isaiah chapter 60 verse 18, karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lapain, ni ang kawakasan o kagibaan sa loob na iyong mga hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Doon po sa langit, wala nang karahasan, wala na pong krimen, mga kaibigan. Wala ng patayan. At doon po, wala na ring malalakas na mabagyo, mga lindol. Wala na, mga kaibigan. At doon din po sa langit, meron din pong mga animals. Wow, mahilig ba kayo sa mga hayop?
Ako, maraming hayop doon sa langit. Tingnan po natin, yung sinasabi Isaiah, nito. chapter 11, verse 6 to 9. Sabi diyan, at ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing, at ang guya, at ang batang leon, at ang patabain na magkakasama, at papatnubayan sila ng munting bata, at ang baka at ang oso ay manginginain. Ang kanilang mga anak ay mahihigang, magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Ano po ba ang inyong paborito na hayop? Leon ba? Ang gusto ko Meron Sir po Jasa, doong maraming hayop. pagpunta doon sa langit, gusto kong sumakay sa leon. Ito pa, sabi ng talata. Sabi diyan, at ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Hindi sila magsisipanakit o magsisipaniraman sa aking buong banal na bundok, sapagat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Doon po sa langit, mga kaibigan, hindi tayo matatakot sa mahayop at hindi rin sila matatakot sa atin. Kaibigan po natin sila. Kaya nga, ang langit, mga kaibigan, ay magiging isang napakalawak na zoo. Pero alam yung kagandahan? Doon sa langit, walang mga kulungan, hindi nakakulong ang mga hayop, hindi mababangis ang mga hayop, at hindi sila nananakit. Sabi pa nga sa Isaiah 11 verse 7 na binasa natin kanina, ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Aba, Vegetarian. leon na kumakain ng damo? Yes. Pwede ba yan sa Sir Jasalo? Yes, sapagkat sa langit po ay wala ng kamatayan. Ng kamatayan. Yes. Hindi na po kakain ng iba pang hayop ang mga hayop doon. Kaya Yes. nga, kahit tayo dito sa lupa, magsanay na rin tayo, mga kaibigan. Yes. Dahil sa langit, wala pong fried chicken doon. Alam mo po ba? Yes, Brother Kevin, sa patungkol sa leon? kasaysayan, ay meron pong vegetarian na lioness. Ang kanyang pangalan po ay si Little Tyke. Yes, kasi baka iniisip ninyo, posible ba talaga yon? Isang Yes. leon na vegetarian? Yes. Yan, halimbawa si Little Tyke. Si Little Tyke po, alam niyo po ba na sa tanang buhay niya, hindi pa talaga siya nakatikim ng karne. At alam mo ba, Brother Kevin, na sinubukan siya ng mga nagpapakain sa kanya at nilagyan yung kanyang gatas ng konting patak lang ng dugo ng hayop. At alam niyo po ba ang kanyang ginawa? Yan, makikita po natin sa screen. Siya po ay hindi uminom. Kanya po itong tinanggihan. At alam niyo po ba na itong si Little Tyke ay meron siyang favorite na kaibigan. Best At yan friend. ay si Becky the Lamb. Yes, mga kaibigan. Best friend sila. Kasi nga, hindi kakainin ni Little Tyke si Becky. Kasi nga, siya ay kumakain ng damo. Ganyan din po ang mga hayop sa langit, mga kaibigan. Hindi po nila kakainin ng isa't isa. Hindi po sila magkakagatan doon. Atin pong mababasa, Revelations 21 verse 4. Ito pa sinasabi na salita ng Diyos. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Sa langit po, wala nang tagutom. Wala na pong iyakan, wala na pong kalungkutan dahil wala nang kamatayan, wala nang paghihirap pa. Sa langit ay punong-puno ito ng kasiyahan at tayong lahat ay magagalak, lalong-lalo na kapag tayo ay nakakausap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto nyo pa po, mga kaibigan, sabi po dito sa Philippians chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesu Kristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalulatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Kaibigan, meron po akong narinig na turo, actually, minsan nga ito pinapalabas sa TV, at sinasabi ng iba na sa langit daw ay para tayong mga, lulutang-lutang lang na mga espiritu. Maglalaro tayo magtutugtog lang tayo ng harp at mag-slide-slide tayo sa clouds. Totoo kaya yan? Wala ba tayong katawan sa langit?
Kaibigan, kung ganun, kung tayo nga lang ay espiritu doon sa langit at tutugtog lang tayo ng harp, mga kaibigan, ang tanong, mai-enjoy ba natin ang langit? Hindi. Paano yung mga prutas? Hindi natin makakain yun, Brother Kevin. Kasi pagkagat natin noon, mahulog lang yun. Walang pakinabang. Yang paniniwala na yan, mga kaibigan, na doon sa langit ay wala tayong katawan, yan po ay kasinungalingan. Hindi po yan naaayon sa salita ng Diyos. Ating titingnan, 1 Corinthians chapter 13 verse 12, sapagkat ngayon malabo tayong nakakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Siguro inisip nyo, babaguhin tayo ng Panginoon? Bibigyan niya tayo ng maluwalhati na katawan? Ang tanong, makikilala kaya natin ang isa't isa? Ayon sa 1 Corinto 13, versikulo 12, yes, makikilala natin ang isa't isa. Kaya nga mga kaibigan, huwag kayong matakot na baguhin ng Panginoon dahil makikilala pa rin natin ang isa't isa. At ano pang sinasabi ng salita ng Diyos? Malakay chapter 4 verse 2. Malakay chapter 4 verse 2. Nakikita natin dyan sa Malakay chapter 4 verse 2 na, oo nga, ibabalik tayo ng Panginoon sa ating dating pangangatawan. Alam niyo po ba mga kaibigan, na yung mga tao na nilikha ng Diyos noong unang panahon, sa panahon nila Adan, ay sila ay malalaki. Malayo po ang ating height sa panahon natin ngayon sa tangkad nila Adan, sa tangkad nila Noe. Tingnan niyo po yung mga buto na yan. Di ba't yan ay buto ng mga higante? Yes. Yan po nakikita ninyo dyan sa screen. Yan po ay Si Robert Wadlow. Alam niyo po ang ba? kanyang tangkad ay 272 centimeters. At ang kanyang bigat ay 223 kilogram. Ang problema nga lang ni Robert Wadlow ay hindi po proportion yung kanyang tangkad. Masyadong mahaba yung kanyang binti at yung kanyang paa, ngunit yung kanyang ulo ay ordinaryo lang naman. Tingnan niyo po ito mga kaibigan, Sa Turkey naman ito, Brother Kevin. nakatuklas sila ng mga buto ng mga higante. Kasi nga po noong unang panahon ay talagang malalaki ang pangangatawan nating mga tao. Ang problema na lang, noong kapanahunan ni Noe mga kaibigan, nagsimula ng kumain yung mga tao ng mga karni ng hayop, ay unti-unti nang naging bansot hanggang nandyan na tayo sa ibaba ngayon. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan, dahil sa pamamagitan po ng puno ng buhay, dahon ng puno ng buhay, ay patutubuin tayo uli ng Panginoon. Tayo ay gagaling. Gagaling ang ating kabansutan at tayo ay tatangkad uli. Ayan po mga kaibigan. Kaya nga, I can imagine myself, Sister Jessalu, na doon sa langit ako ay maglalakbay at makikita ko si Adan. Paano ko nalaman ang kanyang pangalan? Kasi nga makikilala natin ang isa't isa. Isa't isa. At tinawag ko siya, Adan! At nagulat si Adan, ha? Kaibigan, nasaan ka? Kasi ang liit ko. Hanap si Adan. I can imagine, sabi ko sa kanya, Adan, nandito ako sa baba mo. At sabi niya, andyan ka pala, Kevin. Aha, isa ikaw doon sa mga tao na sumalubong kay Jesus sa kapanahunan ng katapusan. Ikaw yung isa sa mga tao na nabuhay doon sa kapanahunan ng katapusan. At sabi ni Adan, halika dito. Sasakay ako sa kanyang kamay. At I can imagine, nilagay ako ni Adan sa kanyang balikat at hinawakan ko ang kanyang tenga. At sabi ko, Adan, saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita doon sa puno ng buhay. At doon ay papakain ko sa iyo yung dahon ng puno na yun upang gumaling ikaw. Kami ay naglakbay kasama si Adan kasi hindi ko maaabot yung, yung dahon ng puno na yun. Anyway, kaibigan, gagaling tayo doon sa langit. Babalik ng Panginoon ang ating height. Tayo ay lalago. Tayo ay tutubo pa. Kaya nga mga kaibigan, sa pagbabalik ni Jesucristo, siguraduhin natin na makasama natin siya. Kapag sinalubong na natin si Jesucristo sa alapaap at maglalakbay na tayo mga kaibigan, marahil ito na ang magiging pinakamaganda na field trip na ating mararanasan.
Hindi lang tayo gagamit ng teleskopyo para makita natin ang mga bituin, kundi makikita talaga natin ito ng malapitan. Hindi na natin kailangang sumakay sa spaceship, kaibigan. Basta kasama natin si Jesus. Sabi sa Psalms 16 verse 11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Basta kasama natin ang Panginoon, magpakailanman ay masaya tayo. Sabi sa 1 Corinthians 2 verse 9, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisi ibig sa Kanya. Ano po bang inyong imagination sa langit? Maganda po ba? Ayon sa 1 Corinthians 2 verse 9, kung anuman kaganda ang ating imagination ngayon, higit pa dyan ang kagandahan ng langit. Hindi pa naisip ng tao, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga. At mga kaibigan, kapag nakita na natin ang langit, mas maintindihan natin kung gaano ba ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya ang tanong para sa ating lahat ngayon, kaibigan, sa ating pagtatapos sa ating Mysteries of Prophecy, ano ba ang pipigil sa karamihan na makapasok sa langit? Ano ba ang pipigil sa iyo na makapasok sa langit? Kung atin pong babasahin ang Revelations 21 verse 8, dito po makikita natin ang kasagutan. Bubuksan ko po ang Biblia. Revelations chapter 21 verse 8. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nakikita natin dito ang dahilan kung bakit maraming mga tao hindi makapasok sa langit. Sabi dyan, ngunit sa mga duwag, ano daw po? Sa duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklab-suklab, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapin, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Pasinin po natin dito, mga kaibigan, may dalawang bagay na binanggit. Kaduwagan, ang pangalawa ay kawalan ng pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang hindi makakapasok sa langit. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 3 and 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Maraming mga tao ang hindi makakapasok sa langit dahil naduduwag sila na sundin ang kautusan ng Diyos. Naduduwag sila na gampanan ang kautusan. Halimbawa na lang ang patungkol sa Sabat. Sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang araw ng Sabat, 6 na araw gumawa ka at sa ika-7 araw ikaw ay magpahinga. May mga tao na hindi nila yan susundin dahil natatakot sila, naduduwag sila. Iniisip nila, ano na lang sasabihin ng aking pamilya sa akin? Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay ko? Ano na lang sasabihin ng aking kasama sa trabaho? Kaibigan, huwag kang maduwag. Tumayo ka para kay Jesus. Hindi nga ikanihiya ni Jesus na bumaba dito sa lupa para sa iyo, tapos ikahihiya mo ang pagsunod sa Kanya. Mahal mo ba talaga ang Panginoon? Kung mahal natin ang Panginoon, tutuparin natin ang Kanyang mga kautusan. Sabi sa Revelations 22 verse 14, ito po ay King James Version, blessed are they that do His commandments. Pinagpala silang tumutupad sa Kanyang kautusan, that they may have the right to the tree of life and may enter into the gates into the city. Mapapalad silang gumaganap o tumutupad sa Kanyang kautusan dahil sila ay may karapatan sa puno ng buhay. Sila ay makakapasok doon sa syudad. Kaibigan, gusto mo bang pumasok sa syudad? Alam niyo po, ang papayagang makapasok doon ay ang mga tuputupad lamang sa kautusan ng Diyos. Bakit? Dahil ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay ang palatandaan na ang isang tao ay tunay na nananampalataya kay Jesus. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay palatandaan na ang isang tao, kapag sinusunod yung kautusan, ibig sabihin, ang taong yan ay tunay na iniibig niya si Jesus. At ang papayagan lamang makapasok sa langit ay ang mga taong umiibig kay Jesus. Revelations 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nangniningas sa apoy at asupre. Dalawa po ang dahilan.
kaduwagan at kawalan ng pananampalataya. Ganun din po ang nangyari sa mga tao sa kapanahunan ni Noe. Marami po ang hindi nakapasok sa arka dahil sa kaduwagan. Iniisip nila na, naku, kung susunod ako kay Noe, baka ano na lang ang sasabihin ng aking pamilya sa akin, naduduwag sila. Bakit ba masyado tayong nahihiya kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa akin? Bakit ba masyado nating iniisip kung ano bang sinasabi ng iba nating kapamilya, ng ating kaibigan? Naisip mo ba, kaibigan, kung ano ang sinasabi ng Panginoon para sa iyo? Kaduwagan at kawalan ng pananampalataya. Sa kapanahunan ni Noe, maraming hindi nakapasok sa arka dahil sa kawalan ng pananampalataya. Hindi sila naniwala sa babala ng Panginoon. Sabi nga sa Matthew 24:37, Brother Kevin, at kung paano ang mga araw ni Noe, ganun din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sabi sa Mark 9 verse 24, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Humingi tayo sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng pananampalataya. Tulungan mo ako, Panginoon, upang makapasok ako diyan sa langit. Tulungan mo ako, Panginoon, upang maipakita ko ang aking pag-ibig sa iyo. Kaibigan, tinatawag tayo ng Panginoon. Ang nais niya ay makasama tayo sa kanyang tahanan. Ang tanong, gusto mo bang sumama sa kanya? Revelation chapter 7 verse 9. Babasahin po natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramta ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Yan po mga kaibigan, tayo ba ay mabibilang sa mga tao na yan na haharap sa Panginoon? Nawa po mga kaibigan, ganun nga ang mangyari. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, Sabay-sabay nating basahin. basahin po natin. Ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Napakaganda ng langit. Pero, Sister Jasalo, ano ba ang dahilan kung bakit naging langit ang langit? Yan ay dahil sa presensya ni Jesus. Brother Kevin. Maraming mga tao gusto nilang makapasok sa langit. Pero ang totoo, ang gusto nilang makamtan ay ang langit lang. Ayaw nila kay Jesus. Pero kaibigan, ang langit ay langit dahil sa presensya ni Jesus. Alam niyo po, hindi ba si Satanas ay galing sa langit? At gusto din ni Satanas na mapasa kanya ang langit. Ano ba ang kaibahan ng maraming mga Kristiyano kay Satanas kung ang ating gusto lamang matanggap ay ang langit? Kaibigan, si Satanas ayaw niya kay Jesus. Ikaw, langit lang ba ang gusto mo at ayaw mo rin kay Jesus? Kung talagang gusto natin ang langit, mga kaibigan, at kung talagang nananampalataya tayo sa Panginoon at sunusunod natin sinasabi na salita ng Diyos, dapat gustuhin nating makasama si Jesus. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat sa langit, higit pa sa mga bato sa langit, higit pa sa ginto, higit pa sa mga perlas, higit pa sa prutas, ay ang presensya ng Panginoong Jesus. Kaibigan, gusto mo bang makasama si Jesus? Gusto mo ba ang kanyang karakter? Gusto mo ba ang kanyang mga kautusan? Siya ba ang iyong Panginoon? Gusto mo bang makasama siya? Gusto mo bang maglingkod sa Kanya magpakailanman? Maraming tao gusto makapasok sa langit, ngunit ayaw nilang maglingkod sa Panginoon. Kaibigan, Samahan niyo po kami sa inyong imahinasyon. I-try po natin na i-imagine ang kagandahan ng langit. subukan po nating i-visualize kung gaano kaganda ang langit na inihanda ng Panginoon para sa atin. Let us imagine, kaibigan, Bumalik na po si Jesus. At pagkatapos po ng bumalik si Jesus, kanya pong ginising yung mga nasa libingan, yung mga tao na namatay sa kanya. Pagkatapos po,
Naramdaman natin na tayong lahat ay binago niya. Binigyan niya tayo ng katawan na maluwalhati, walang sakit. Naramdaman po natin na bumalik ang ating pong kagandahan. At makikita po natin na walang deformity ang ating katawan, mga kaibigan. At dahan-dahan po, tayo ay inagaw na upang salubungin si Jesus dyan sa Malapaap. Nandahan tayong lumutang at sinalubong si Jesus sa alapaap. At pagkatapos, sinimulan natin ang pinakakahangahangang paglalakbay sa tanang buhay natin. Tayo po ay naglakbay sa space, sa cosmos, at nakita natin, dinaanan natin ang lahat ng magagandang mga planeta, ang lahat ng magagandang bituin ay ating dinaanan. At pagkatapos po na ating paglalakbay, nakita po natin na nabuksan ang mga pintuan ng bagong Jerusalem, mga kaibigan. At doon po nakita natin ang lahat ng mga tao na sumunod kay Jesus. At doon, Brother Kevin, ang mga tao ay binigyan ni Jesus ng korona. Naniningning na korona. I can imagine, mga kaibigan, pinapila ng Panginoong Hesukristo ang kanyang bayan sa harapan noong perlas na ginto. At sabi niya, pumasok kayo sa kagalakan ng iyong Panginoon. At binuksan niya ang langit, kaibigan, at tayo nga ay pumasok doon. And I can imagine, mga kaibigan, nakita natin yung langit, tayo ay, ako kapag nakita kung gaano kaganda ang langit, Sir Jason, ako ay talagang mapapaluhod sa Panginoong Hesukristo at ako'y magpapasalamat sa Kanya dahil maintindihan ko kung gaano kadakila ang Panginoon. Iniwan niya ang lahat ng magagandang bagay na yun para lang sa ating lahat. And I can imagine, lalakbay ako kasama ang aking guardian angel at maya-maya ay sabi niya sa akin, gusto kang makausap ng Panginoong Jesus. And of course, galak na galak ako. Nasasabi ka. Nasasabik ako dahil makikita naman at kami ni Jesus na aking tagapagligtas at ang aking Panginoon. At yun nga, sa isang iglap, ay nakatabi ko na si Jesus. At sabi niya, Kevin, halika. Ipapakita ko sa iyo ang bahay ng mga banal. At habang kami ay naglalakbay, nakita ko, mga kaibigan, ang iba't ibang mga landscape. At talagang hindi pwedeng ikumpara itong mga landscape dito sa mundo natin. Pangit po kumpara doon sa langit. At napakaganda ng mga tahanan doon sa langit. Pinakita sa akin ng mga bahay ng mga banal. Sabi ni Jesus, itong bahay ni Moises, itong bahay ni Solomon, itong bahay ni David. Kung ikukumpara natin sa mga istruktura dito sa lupa, malayo po. Alam niyo po ba na ang tinatawag na pinakamagandang istruktura dito sa lupa ay ang Taj Mahal? Pero kung ikukumpara natin ang Taj Mahal doon sa mga building sa langit, parang magiging doghouse na lang yan. I can imagine, tinuturo ni Jesucristo, ito ang bahay ni David. Sabi ko, Panginoon, ang ganda. Pero sa di kayo layuan ay nakikita akong bahay na pinakamaganda sa lahat. Maya-maya sabi niya sa akin, palapit kami ng palapit at sabi niya, ito yung bahay ni Solomon. At nakita ko napakaganda. At nakita ko rin doon yung bahay ninyo. Nandoon bang bahay ninyo? Pero ako ay nagtaka dahil palapit kami ng palapit sa pinakamagandang bahay sa lahat. At nung nandoon na kami sa kanto kasama si Jesus, tumigil kami sa paglalakad at sabi ni Jesus, anak, dito tayo. At ako ay nagtanong, Panginoon, kaninong bahay ba ito? Sa lahat ng bahay itong pinakamaganda? At maya-maya sabi ni Jesus, anak, itong bahay na iyo ay sa iyo. At nakita ko nandoon sa pintuan ang aking bagong pangalan. At napakaganda ng bahay, kaya wala akong magawa kung niluluhod na naman ako sa harapan ng Panginoon at magpapasalamat ako sa kanyang kabutihan. Pero sabi ng Panginoon, anak, tumayo ka. Hinawakan niya ako gamit ang kanyang kamay na nabutasan dahil sa aking kasalanan. At sabi niya, anak, pumasok tayo. At nang pumasok po kami sa bahay, kung gaano kaganda ang labas, mas maganda ang loob. At maya-maya ay dinala ako ni Jesucristo doon sa kainan. At nandoon ang pinakamahabang lamesa na aking nakita, mga kaibigan. At nandoon lahat ng aking matatalik na kaibigan. Nandoon ka rin kaya? At sa dulo ng lamesa ay may dalawang upuan. At hinatak ni Jesus yung upuan. At sabi niya, anak, umupo ka. At tinabihan ako ni Jesus. At sabi ni Jesus, anak, ano pa ba ang maibibigay ko sa iyo? Ang gusto lang po ng Panginoon
ay pasiyahin tayo. Wala na pong ibang gusto ang Panginoon kundi makasama tayo doon sa kanyang langit na tahanan. Huwag po tayong papayag, kaibigan, na anumang bagay dito sa mundo ang pumigil sa atin na makasama ang ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magdesisyon. Ito po ang ating mga katanungan. Ano ba ang iyong desisyon patungkol kay Jesus? Number 1, gusto mo bang makatagpo si Jesus sa bagong Jerusalem at makain ang bunga ng puno ng buhay? Number 2, na o hindi, nais mo bang isuko kay Jesus ang kahit anong pumigil sa iyo sa pagsunod kay Jesus? Number 3, naniniwala ka ba na si Jesus ang nagdala sa iyo sa katotohanan at nais mo ba ngayong maging bahagi ng kanyang tunay na iglesia? Number 4, nais mo bang magpabautismo sa lalong madaling panahon? Kaibigan, nais mo naming malaman ang iyong desisyon? Text nyo po sa amin ang iyong desisyon. Lagay niyo pong programa at episode, inyong pangalan, iyong reliyon, iyong kumpletong address at iyong kasagutan. At i-text niyo po sa number na naka-flash sa screen. Ito po ang halimbawa. Ito po ay episode 29, kaulihuling episode ng Mysteries of History and Prophecy, Mysteries of Prophecy. At lagay niyo po inyong pangalan, inyong reliyon, Katoliko ka man, Baptist ka man o ano man yan, iyong kumpletong address at kung ano ang iyong tugon sa mga katanungan. Ano bang iyong desisyon? At ipadala sa mga numero na naka-flash sa screen. Muli, ito yung mga tanong. Gusto mo bang makatagpo si Jesus sa bagong Jerusalem at makain ang bunga ng puno ng buhay? Nais mo bang isuko kay Jesus ang kahit anumang pumipigil sa iyo sa pagsunod sa Kanya? Nais mo bang o naniniwala ka ba na si Jesus ang nagdala sa iyong sa iyo sa katotohanan? At nais mo ngayong maging bahagi ng Kanyang tunay na iglesia? At number 4, nais mo bang magpabautismo sa lalong madaling panahon? Ano ba ang iyong desisyon? Kaibigan, ito po ang aming mga contact numbers. At yan po ang website ng Amazing Facts Philippines. Magkipagsangguni po kayo sa amin upang ma-assist po namin kayo. Kaibigan, ito na po ang aming kauli-hulihang pakikipagbahagi sa inyo dito sa Mysteries of Prophecy. At ang aming panalangin, nawa po'y patuloy kayong gabayan ng Panginoon. At hawakan niyo po ang pananampalataya na inyong nasumpungan. Hawakan niyo po ang katotohanan na inyong nasumpungan. At aming pong panalangin sa inyo, nawa po'y pagpalain kayo ng Panginoon. Kaibigan, patuloy niyo po kaming subaybayan. Kahit dito po nagtatapos ang ating programa, marami pa pong mga programa dito sa Hope Channel na makapagdadala sa inyo ng marami pang katotohanan at pati na rin po sa Amazing Facts Philippines. Ito po yung ating mga contact numbers. Yan po ang ating mobile number. Meron din po tayong website, Facebook page at YouTube channel. Kaibigan, sa pagtatapos, manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Maraming salamat pinalam niyo sa amin ang maraming katotohanan at tulungan niyo kami, Panginoon, upang aming matupad ang iyong kalooban. Hawakan niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin at patuloy niyo po kaming ilapit sa inyo. Ama, nawa po lahat ng mga nanunood ng programang ito ay iyong pong pagpalain, lalong-lalo na ang mga nakapagdesisyon na sumunod sa inyo. At sa lahat sa amin, Ama, patuloy niyo po kaming gabayan sa marami niyo pong katotohanan. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaibigan, dito po nagtatapos ang Mysteries of Prophecy. Kami po ay nagagalak na makasama kayo. Sa muli, ako si Kevin Pingol. Ako naman po si Jessa Lupingol. At ito ang Mysteries of Prophecy.